Mahal na ng gas sa Shell. Dati dyan ako nagpapagas, ngayon Petron na. Yo, what is good mga tol? JMT Vlogs here. So, papasok na tayo ng trabaho. Bali, ano nga pala ngayon? Thursday, April 2. May trabaho pa rin, no? Wala, ganun talaga kasi ano kami, institution kami mga tol. Bali, yung institution kasi mga tol, nagki-cater kami ng mga street children. So naka-stay in sa amin yung mga street children na nare-rescue dito sa mga Manila. Yung mga homeless, nahuhuli sa riot or any involved na gulo, ganun. Kami yung mga nag-aalaga sa kanila, tagapangalaga nila. Oo, mga boss, tama kayo. Ayun yung trabaho ko sa government. And then, yan. Time check, 8:28 na. Late na ako. Pero okay lang naman kasi holiday naman. Malilate talaga yun. Pwede magpa-late kasi hindi naman tayo nag-aabol sa oras. Pero baka malaman ng boss ko to, yari tayo. Binlag pa. Ang init na ng araw ng gantong oras. Usually kasi mga tol, bumabiyahe talaga ako alas 6 ng umaga. So hindi ko pa ramdam yung init kasi pa sunrise pa lang din. Pero ngayon ang init na. Pero buti na lang maluwag ang kalsada, walang traffic masyado. Nagpapa-late talaga ako kapag holiday or halimbawa walang pasok, papalit talaga ako. Uy, ba yan? Nangyari sa motor? Non-neutral. Yan yung kapangit no, kapag naka-manual ka. Pagtapos mo ng primera, hindi kumagat yung segunda. Nako. Pinaka worst na feeling yung pag nagmumotor ka. Hindi lang sa sniper, sa mga lahat ng clutch user. Buti na lang mga tol, may bago tayong gloves. Yan, bago tayong gloves para hindi na nagkakaroon ng armament hacking yung kamay natin. Kulang na lang maging armament hacking paitim na ng paitim yung paano natin, kamay natin sa init ng araw. Dati kasi mga tol, tamad talaga ako mag-gloves, lalo na pagpapasok. Kahit sabihin mong 1 oras lang naman yung biyahe, tamad ako niyan. Nakakatamad kasi magligpit or ilalagay mo sa lalagyanan. Tapos kapag nag-chat ka sa cellphone, tatanggalin mo. Ayun yung parang feeling ko nakakatamad gawin. Pero sa simpleng bagay lang naman yan. Dapat sinisipag na tayo para kahit pa paano ma-motivate tayong gawin yung mga sana all bagay na sisimulan natin o gagawin natin. Walang traffic, saya bumiyahe. Sana araw-araw na to.
Ano kaya magandang power pipe? Iisip kasi ako eh. Mga tol, tanong ko lang pala sa inyo, mga viewers natin dyan, kung sino man yung nag-change pipe na tapos nakapagparehistro sa LTO, hindi ba kayo pinagbawalan ng LTO na magparehistro? Lalo na yung may mga medyo malalakas ang pipe. Nagpaparehistro ba kayo mga tol simula nung nag-change pipe kayo? O kaya nag-power pipe kayo, ganun? Kasi ako natatakot kasi ako baka hindi mag-violation yan eh. O di ako payagan ng LTO kapag magpaparehistro ko. Kasi gusto ko na talagang palitan tong pipe natin na power pipe lang. Kasi hindi naman ako nagsasawa sa tunog ng motor. Pero kasi kapag halimbawa medyo maangas kasi kapag di ba, kapag medyo may tunog yung motor natin, rinig ka, parating ka. Hindi naman sa sobrang lakas na nakaka-rindi na sa tenga. Pero yung saktuhan lang. And kasi yung gusto kong gawin sa motor ko, wala nang iba. Total daily naman to. Hindi ko naman masyadong pagandahin dahil sa labas lang kasi ito naka-parking. Sa labas ng bahay namin. Yun, downshift. Wow. Sa tingin nyo mga tol, anong magandang pipe? Or sa tingin nyo, kapag nag-change pipe tayo, papayagan ba tayo sa registration ng LTO? Yan yung iniisip ko eh. Baka mamaya kasi hindi tayo payagan, diba? Sayang naman yung parehistro natin, or sayang yung yung lakad. Ngayon, ang iniisip ko, baka kasi kapag nagpa-change pipe tayo, alam mo yung mga tol, palakad. Mas maganda kasi yung ikaw yung talaga nagpaparehistro ng motor mo para sure ka talaga na rehistrado yung motor. Anyway, pag-usapan natin yan kapag change pipe na talaga ako. Angas ng downshift. Yun, lalo na kapag naka ka, aftermarket pipe ka, diba? Lalo na to, yan yung tunog na ito. Kung naririnig nyo to mga tol, yung tunog nitong pipe nya, pag downshift natin yan dito sa sniper natin yan, ganda pakinggan, no? What? Diba? Sana all. Yun yung dahilan mga tol kaya gusto kong magpa-change ng pipe. Saya kasi maglaro pag sniper yung gamit mo. Actually, nilalaro-laro ko lang tong sniper to eh. Lalo na sa mga downshift, change gear, and 1, 2, diba? Yan yung gusto ko kapag manual. Feeling ko naglalaro ako. Sa matic naman kasi hindi ko magagawa yun. Dahil preno at silin niya doon lang ang gagawin yun. Matatry kasi nag-go. What? Mamaya nandun.
Fourth gear, third gear, second gear. Ano ba? Rinig na rinig mo yung ingay ng makina. Pero halimbawa kapag naka power pipe ka or any pipe na medyo maingay lang naman, mas maingay, maganda lang yung tunog, buo yung tunog niya, ganun. Rinig na rinig mo talaga yun. Sa susunod nating video mga tol, tuturo ko or i-demonstrate ko kung paano gumamit ng Sniper 155 or clutch na motor, para may video naman tayo nun, tutorial, ganun. Doon marami naman video na, pero gagawa lang din tayo ng sarili para kahit pa paano meron tayong tutorial na galing sa akin. Kasi natuto lang din ako mga tol sa kakapanood. Nung nagpa-practice ako, naku, grabe yun, namamatayan ako lagi ng motor. What? Mga ilang beses, siguro wala pang aandar pa lang. Tapos pag di ko na kuha yung shift ng primera or second gear, yun, mamamatay. Tapos ang hirap pa pala nun mga tol, ang hirap kapain ng neutral. Para kang kumakapa ng kung ano humuhukay. Hirap kapain ng neutral niya. Ayun yung magiging downside kapag halimbawa yung motor medyo tatihan na or medyo luma na. Mahirap yun mahirap hanapin yung shifter na yung neutral. Tayo downhill na, naka tersera lang tayo. Tersera, bilis ni kuya. Ang hirap ng nasa labas lang yung parking mo, tinitirhan ng daga tong motor ko. Visit na yan, makailang ngat-ngat na yung mga daga dito. Dalawang beses na kasing nangat-ngat tong charger natin mga tol, yung saksakan ng charger. Oo na, pinaayos ko na yan kasi nangat-ngat nga. Kasama nitong yung wire ng BBA ko. Kaya pala kapag nirarat-rat ko to, hindi lumalabas yung BBA. Ngayon, nung pina-check ko, nung tinanggal yung mga bearings niya, yun, nakita puro ngat-ngat. May alaga daw ako. Sana all. Isit na yan. Tapos yung pangalawa pala mga tol, yung radiator naman, yung wire ng radiator. Kaya pala kapag bumabiyahe ako mga tol, may lumalabas na indicator dito ng heat indicator. Tapos kapag humihinto ako, hindi ko siya naririnig. Hindi ko naririnig na gumagana yung radiator. And then yung pinacheck ko na sa manggagaw, yan nga, may ngat-ngat nga. Ay nako, ang hirap ng may alaga. What? Buti sana akong babantayan lang eh. Hindi, nangangat-ngat ng mga wirings ko. Mag-bike tuloy, mag-motor. Wow. Tignan yung mga tol, mag-wiggle to. Oh, hindi. Wow. Konti lang. Kaya hindi ka makakapag no-ones dito. Balak mo mag no-one. Yung init nasa labas kayo. Pinili yung nasa labas. Kulang sa araw to.
Alright mga tol. Dito na ako sa aking trabaho. Okay mga tol, dito na ako. Next time ulit. Peace.